Magandang gabi sa ating mga kabayan mula Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre sa ating mga kabayang OFWs immigrants. Oy, magandang gabi sa inyo or magandang umaga dyan sa ibang bansa. The same time mga kabayan dito sa Pilipinas time sa oras ng alas 8 ng gabi. So nandito tayo, nagre-reaction tayo dito, no, dahil nga nakita natin yung video, no, sinagot na po ng PCO o Office of the Malacanang ang patutsada ng campaign video ni Senator Amy Marcos na kasama si Vice President Sara Duterte, mga kabayan. So dahil nga maraming mga kababayan natin nagagalaiti, maraming mga kababayan natin ang di nagustuhan yung campaign video ni Senator Amy Marcos, no, hati naman din ang ating mga kababayan. Siyempre may iilan ding supporters o maraming supporters si Senator Amy Marcos or sa side ng mga Duterte kay Vice President Sara Duterte rin is marami rin nag-comment, no, at yung iba galit nga kay Senator Amy Marcos dahil nga sinasabi lang may tatak Marcos, no, at kakaiba lang yung kilos ni Senator Amy Marcos, 'di ba? Siyempre alam naman natin, no, gobyerno pinaparinggan nila, no, pero tandaan natin si Vice President Sara Duterte ay pangalawang leader ng bansa natin. At si Senator Amy Marcos is senador ng bansang Pilipinas. At ibig sabihin sila po ay kapwa naglingkod bayan, kapwa leader ng bansang Pilipinas. So pakinggan natin yung ano nila, mga kabayan, yung campaign ni Senator Amy Marcos. Itim. Ipaglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim. Laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy. 'Di ba? Para lang ma-promote ang sarili, kailangan niyang sirain kung ano yung kasalukuyan. Para lang ma-promote yung mabuhat lang yung bangko, kailangan niyang tumira. O kailangan pa ba talagang sabihin yung mga ganun na sila mismo ay leader ng bansa natin? Dapat ginawa na lang nila kung anong trabaho nila, hindi nila puro hanggang salita lang, dahil nakikita naman natin, no, sa mga hearing ando si Senator Amy Marcos, more on nakapokus sila sa isang pamilya, no, nakapokus lamang sila sa kay former President Rodrigo Roa Duterte, no, more on nakadipinsa lamang sila doon. Nasaan na yung trabaho nila, 'di ba? Dahil hinalal sila ng taong bayan para maglingkod sa taong bayan, hindi lamang sa isang pamilya. Kailangan gampanan nila ang trabaho nila, no. Walang kaibigan, walang kapamilya-pamilya sa trabaho nila. Dahil maraming nakasalang-alang na buhay ng mga Pilipino. Natitingga ang paggawa ng batas para sa ating mga kababayan dahil sa nakapokus lamang sila sa isang issue o isang pamilya. Dahil may mga senador tayo na nakapokus lamang sa pagdipinsa at pagsuporta kay former President Rodrigo Roa Duterte. Sana magampanan nila ang kanilang tungkulin at bilang sa senador, hindi porkit tinulungan sila, hindi porkit nagkaroon sila ng utang na loob, is yun ang uunahin nila. Tandaan, taong bayan ang nagluklok sa'yo sa pwesto. Taong bayan ang nagluklok sa kanila kung bakit nasaan sila ngayon. So ito naman ang response ni PCO Yusik Claire Castro ng Malacanang doon sa patutsada ng itim o pagluluksa ng bansa natin sa campaign ads ni Senator Amy Marcos na kasama si Vice President Sara Duterte. At ngayon po ay handa na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. We have very limited time, so we can only field 2 questions Ivan? for Yusik Claire. Natanong ko na ho kanina yung PNP, but I will ask the same question to the palace. Yung recently released political ad nga po featuring VP Sara and Senator Amy paints the situation in the country as black. Kulay ng pagluluksa due to hunger, crimes, and injustice, which is a clear imputation of failure on the Marcos administration. What does the palace have to do with You it? just said it is recent.
Yesterday. Oh, ang akala ay 2022 campaign ads to. Dahil sa mas na-describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon dun sa nasabing campaign ads. Unang-una, meron silang sinabi, teka lang po, tungkol sa madilim, wait lang, saan ba yan? Ayun. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pakaputi, pero patungo na doon. Unang-una po, may binanggit sila tungkol sa kagutuman. Tandaan po natin na ayon po sa records na rin po na naibaba ang poverty incidence. Sa panahon ng 2023, 15.5% in 2023 mula sa 18.1% in 2021. You are citing data from? Okay, this is from author or writer is Dim Sum Daily, Hong Kong. Okay, meron din po tayo dito. Ito po ay galing din mismo sa report din po ni Secretary Balisacan. Okay? Meron din po tayo dito na pinalabas. Ito naman ay galing kay Philippine Star, Delon Porcalia. Meron pong naitala na 7.2 trillion na utang ang dating administrasyon at dahil po dito ay patuloy pa rin po natin binabayaran sa kasalukuyang administrasyon. At sinasabi nila na tungkol sa krimen, tandaan po natin na meron din po na pinalabas na statistics at ito'y inayunan na rin po ng matagal ni Senate President Chis Escudero na sa panahon po ngayon ay mas mababa po ang crime rate as compared po sa karaang administrasyon. At sinasabi rin po ni Senator Amy, gutom na ang sikmura. Pinaliwanag ko na po yan about the poverty incidents. At gutom pa sa hustisya. Pero hindi po ba yung ibang mga kamag-anak, in particular po, babanggitin ko, ito ay galing sa panulat ni Christina Chi ng philstar.com. Sinabi po ni, and I quote na po sa kanyang panulat, Dalia Cuartero, whose son was killed during a drug operation in 2016, described feeling overwhelmed with tears of joy, tears upon hearing of Duterte's arrest. So dito pa lamang, marami na rin po nagsasabi na paunti-unti ay nabibigyan ng liwanag ang mga pangyayari. So, mas maganda po siguro mabanggit natin na ang mga botante po dapat ay maging, kukunin ko po yung sticker na nakasulat kay Madam, maging mapanuri. Huwag pong magpaloko sa mga sinasabi sa iilang campaign ads. Alamin ang katotohanan, iwasan ang fake news. Dignidad mo, boto mo. Kinopya ko po yan lahat mula sa kanyang sticker. Yun lamang po. May reaksyon ho ba ang Pangulo? This coming from the second highest official of the land, supported by his own sister. Patungkol po dyan, patungkol po sa campaign na issues, maganda pong mas tanong na lang natin ang campaign manager. Mas authorized po siyang magsalita patungkol po sa ganyang klaseng relasyon. But have you taken this up with the President? What are his thoughts on this?
Patungkol po sa kanyang kapatid? No, yeah. This particular ad, for example, which is Of course, the latest. hindi po nais ng ating Pangulo na magitong klaseng mga negatibo na pangangampanya. Lalong-lalo na po kung ito ay fake news. So, noon pa naman po, sinabi na ng ating Pangulo na labanan natin ang mga fake news. Mas hindi maganda kung ito ay gagawing naratibo sa isang pangangampanya. Okay? Quick follow-up, Ace Romero, Philippine Star. Yusek, the other camp described the present administration or the present state of the country under this administration as itim. Now, kung merong kulay na i-describe yung present admin with regard to our present conditions, kung meron man po, ano po yun? Papunta na po sa paputi. Konting kulan na lang, medyo maputi na. Hindi pa lang po, hindi perfectly white, katulad ng aking sinabi, pero doon po patungo ang kasalukuyang administrasyon. At dito po nagtatapos ang ating briefing ngayong araw. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas. So yun mga kabayan, napakinggan natin si PCO UC Claire Castro patungkol doon sa nilabas na campaign ads ni Senator Amy Marcos na kasama si Vice President Sara Duterte. Sana sa ating mga kabayan maging matalino tayo sa pagpili ngayong darating na halalan 2025 this coming next month, no? Sa A12. Sana pumili tayo ng mga senador na hindi lamang isang pamilya ang susuportahan o didipinsahan, kundi mas dipinsahan ang mas nakakarami kaysa sa isang pamilya. Yung taong hindi magtatanim ng utang na loob sa isang pamilya, kundi magtatanim ng utang na loob sa taong bayan. So magandang gabi sa ating mga kabayan.